Ang buhay ay isang kompetisyon. Matitira ang matibay kaya matuto tayong lumaban at magpatuloy. Ako nga pala si Nelo, 45 taong gulang. May 2 pares na kambal. Isang retiradong sabongero at aminadong sugarol. Lumaki sa probinsya ng Antique at ngayon ay tahimik na namumuhay sa Murcia Negros kasama ang aking 2 kambal. Dahil sa isang pangyayari nagbago ang aking pananaw sa buhay. Nabulag ako sa swerteng dumating sa aking buhay. Binaliwala ang mga kondisyon bago ko nakamit ang buhay na meron ako ngayon. Halika kayo at pakinggan ang aking kwento. Taong 1961 nang magsimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Isa akong tipikal na probinsyano na takot makipagsapalaran sa lungsod. Sapat na sa akin ang payak na pamumuhay sa probinsya. Noong panahong yon, hindi pa uso ang mga gadget. Ang tanging libangan ng tao ay ang payamanin ng lupain sa probinsya. Kami naman na mahilig sa manok ay sabong. Dahil sa magaling akong kumilatis ng manok, dumami ang aking parokyano na gustong bumili ng aking alaga. Noong panahong yon, wala akong alam sa sistema ng pagsasabong. Basta ako, mag-aalaga lang ng manok na may magandang tindig at ilalaban sa aking tropa sa probinsya. Hindi ko naman aakalain na ang aking simpleng libangan magiging patok sa mga panatiko ng sabong. Hindi ko akalain na darating ang panahon na pag-aagawan ako ng mga negosyanteng lulong sa sugal. Nagkaroon ako ng malalaking alok para sa aking serbisyo. Ang tangi ko lang gagawin ay pipili ng manok na kanilang ilalaban sa mga kompetisyon. Limpak-limpak na salapi ang pumapasok sa akin na nagmumula sa isang kilalang politiko. Kung ganito lang pala kadali kumita ng pera, sana matagal ko nang pinasok to. Naibulong ko pa sa sarili. Hindi nga tumagal dumami ang aking pera at doon ko naisipan na pasukin ang maduming mundo ng pagsusugal. Sa kaunting panahon kong pagsusugal, mas lalo kong nakaipon hanggang sa umabot ng milyon. Sa panahong yun ay halos katumbas ng 1 milyon ay 1 bilyon sa kasalukuyang panahon. Naging mayaman pa ako sa mga taong nagbabayad dati sa aking serbisyo. Naibigay ko ang magandang buhay sa aking pamilya na kahit minsan hindi pa nila naranasan. Mula sa paghahanap ko ng magandang klaseng manok sa baryo-baryo, ay aking nakilala si Mutya. Si Mutya ay anak ng isang magsasaka na nag-aalaga ng kakaibang klaseng manok. Pinaghalong manok banyaga at manok ilahas o ligaw na manok sa gubat. Dahil sa kakaibang klase ng kanyang alaga, sinubukan kong bilhin ang ilan sa kanyang koleksyon. Sa kabila ng malaking halaga na aking inalok, ay kanya pa rin tinanggihan. Naging mapilit ako hanggang sa puntong pumayag siya. Pero sa kasunduang siya ang mag-aalaga ng kanyang manok at ilalabas lamang tuwing may sabong. Ang aming kasunduan ay bawas pusta at hati sa panalo. Dahil sa palagi ako sa kanila, ay naging malapit kami ni Mutya sa isa't isa. Isang gabi, sinadya kong lasingin ang kanyang ama at tahasan kong ginapang si Mutya. Hindi na siya pumalag at sa katunayan, aliw na aliw siya sa aking pinagagawa sa kanya. Hindi man sa pagmamayabang, lumaki man ako sa probinsya, pero hindi naman mahuhuli kung mukha lang ang basihan. Walang nagawa ang kanyang ama kundi ipakasal kaming 2 sa bayan. Simula nang pumayag ang ama ni Mutya na gamitin ang kanyang manok sa sabong, ni minsan hindi ako nakatikim ng talo. Mas lalo akong ginanahang magpadami ng pera nang magkaroon kami ni Mutya ng kambal na anak na babae't lalaki. Pero hindi nagtagal, nakahanap ako ng katapat. Halos 5 sunod-sunod na talo ang aking natanggap.
Kinausap ako ng ama ni Mutya at isang sikreto ang ibinunyag niya sa akin. Hindi pala karaniwang manok ang kanyang ipinapahiram sa akin, kundi isang aswang. Ang aking katipan ay isang aswang. At noong gabi nagapangin ko si Mutya, batid ng kanyang ama. Kaya niya ako hinayaan dahil napapanahon na para makahanap ng asawa ang kanyang anak. Alam ng kanyang kabarangay ang kanilang pinagmulan. At kung aasa lang siya sa kanila, hindi magkakaroon ng pamilya ang kanyang anak. Kaya noong dumating ako, agad niyang sinunggaban ng pagkakataon para sa kanyang nag-iisang anak. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Aswang? Aswang palang asawa ko. Naluluha ko na lang na naibulong. Gusto ko man magalit, pero huli na. May anak na kami ni Mutya. At kahit minsan hindi naging hadlang ang kanyang pagiging aswang sa aming pagsasama. Niyakap ko pati ang kanyang lahing aswang, alang-alang sa aming anak. Pansamantala akong tumigil sa sugal dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Kailangan kong humanap ng solusyon para makabawi. Umuwi kami pansamantala sa kanilang baryo at doon ko mas nakilala ang aking asawa. Kaya pala hindi ako natatalo dahil ang kanyang ama mismo ang nag-aanyong tandang para gamitin ko sa sabong. Ayon pa sa aking biyenan, ang kanyang huling nakalaban ay isa ring aswang na gabunan. Kaya siya natalo dahil may hawak silang mutya. Ang mutya ng saging na nagbibigay ng ibayong bilis at lakas. Mananalo lang daw umano ako kapag natapatan ko ang mutya na kanilang gamit. Sinuyod ko ang buong antiki para maghanap ng mutya na aking magagamit sa pagsusugal. Inakyat ko ang mataas na bundok madyaas at doon ko natagpuan ang lumang sibilisasyon ng mga katutubong ate. May pinakaiingatang mutya ang kanilang binukot na nagmula pa sa mga nauna sa kanya. Hindi biro ang halaga na kanilang hinihinging kapalit. Mutya ng ipo-ipo ang kanilang hawak at malakas ang karga kapag ginamit sa sabong. Malaki na naman ang kikitain kong pera nito. Hindi ko mapigilan na matuwa sa isipin na libu-libong pera na naman ang kikitain ko sa bawat panalo sa sabungan. Muli akong bumalik sa pagsasabong at naging sunod-sunod nga ang aking panalo. Dahil sa lakas ng mutya na aking hawak, nagkaroon ng pinsala ang aking biyenan. Tuwing gagamitin niya ito sa laban, nagkakaroon siya ng ibayong lakas at bilis. Pero kapag bumalik siya sa pagiging tao, nakaramdam siya ng panghihina. Hanggang sa dumating ang panahon, nakusa na siyang nakiusap ng isang napakabigat na kahilingan. Kailangan na may magmamana ng kanyang pagiging aswang. Dahil nag-iisang anak si Mutya, siya ang tumanggap ng pagiging aswang ng kanyang ina. Kailangan may magmamana rin ng pagiging aswang ng kanyang ama para makapagpahinga na ito. Wala akong magagawa dahil naging parte na rin ako ng kanilang pamilya, kaya tinanggap ko ang pamana ng kanyang ama. Nang tuluyang maisalin sa akin ang pagiging aswang, agad na lagutan ng hininga ang kanyang ama. Nanibago ako sa aking katawan noong mga naunang buwan. Tuwing kabilugan ng buwan inaatake ako ng pagiging aswang. Gusto ko lumabas ng bahay para suyurin ang napakabangong amoy. Ayon kay Mutya, may buntis sa hindi kalayuan at iyon ang aking naaamoy. Tinuruan ako ng aking asawa kung paano disiplinahin ang sarili. Pinag-aralan ko kung paano mapunan ng uhaw na aking nadarama. Hanggang sa naging sapat na ang manok at kuneho tuwing inaatake ako ng pagiging aswang. Noong natutunan ko mabuhay ng normal sa kabila ng pagiging aswang, bumalik ako sa pagsusugal. Tinuruan ko ang aking kapatid na si Nelson kung paano ang sistema ng sabong. Ako ang pumalit sa ama ni Mutya sa pagbabalat kayo bilang manok panabong. Dahil sa murang edad mas nakontrol ko ang kapangyarihan ng Mutya. Tuwing lilipad ako para umatake,
lumalabas ang kapangyarihan ng ipo-ipo. Gumulong-gulong sa ere ang kalaban na matamaan ng aking atake. Sunod-sunod na panalo ang aking nakamit hanggang sa dumating sa puntong wala nang may naglakas loob pumusta sa aking kalaban. Dumayo kami sa malalaking sabungan. Ang pinakamaliit na taya, kalahating milyon at umaabot pa sa milyon. Dahil sa taglay kong mutya hindi nagtatagal ang laban. Halos ang nakakalaban ko ay kapwa ko rin gabunan. Nagiging dihado ang may pinakamahina na karga. Isa sa pinakamalakas na mutya ang aking hawak. Pero ayon sa dating may-ari, may kahinaan ito lalo na't kapag ang aking nakatapat ay isang diwata. Ang diwata ay tinuturing na isang mutya ng kalikasan. Mutyang nagtataglay ng hindi masusukat na kapangyarihan. Pansamantalang tumigil ako sa pagsasabong nang malaman ko na nagdadalang tao sa ikalawang pagkakataon, si Mutya. Talagang swerte ako sa sabong, mapaaraw man o gabi, dahil panay kambal ang ipinanganak ng aking asawa. Matagumpay na iniluwal ni Mutya ang malusog naming kambal na babae't lalaki. Isang paanyaya ang pinadala sa akin. May gaganaping pambansang kompetisyon ng sabong. Pawang magagaling na sabongero ang kalahok na magmumula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Agad kong sinunggaban ang pagkakataon para hirangin pinakamagaling na sabongero sa buong bansa. Nangako ako sa aking asawa na ito na ang huling laban na aking sasalihan. Lubos na natawa si Mutya sa aking desisyon. Hindi ko inaasahan ang mga kalahok sa kompetisyon ay pawang malalakas na gabunan sa buong panig ng bansa. Naging mahigpit ang labanan, pero sa huli, nagawa kong pumasok sa panghuling bahagi ng kompetisyon. 5 kami ang pumasok na pawang kargado ng iba't ibang klase ng mutya, pero may isang nabubukod tangi dahil ginagabayan siya ng isang diwata. Maraming mayayamang negosyante at politiko ang naglagak ng pera sa pustahan sa akin. Ang sistema ng kompetisyon ay magharap-harap kaming 5. Ang 2 ang may pinakamataas na panalo ang haharap para paglabanin ang titulo. Naging pangalawang pwesto ako sa labanan. Ang nangunguno ay ang kapwa ko aswang na gabunan na ginagabayan ng isang makapangyarihang diwata. Kapwa kami binigyan ng sapat na oras para mapaghandaan ang katapusang kompetisyon. Umabot sa ilang milyon ang taya ng mga negosyante at politiko. Sa hindi inaasahang pangyayari, dinukot ang aming kambal na anak. Ipinahayag ng dumukot na palalayain lamang ang kambal kapag nakuha ko ang kampyonato. Sa pangyayari na hindi ako magtatagumpay, ang buhay ng aking kambal ang kapalit. Gusto kong magsisi ng panahong yon, pero huli na. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko na naisin na sumali sa maduming sistema ng patimpalak na yon. Batid ko sa aking sarili na dihado ako sa labanang yon. Nanganganib ang buhay ng aking kambal. Si Mutya walang nagawa kundi umiyak maghapon at magdamag. Awang-awa ako sa aking asawa, pero hindi ko alam kung papaano ko pagaanin ang kanyang loob. Dahil sa labis na pagmamahal ng aking asawa sa aming anak, isang desisyon ng kanyang napagpasyahan. Hindi ko lubos isipin na ang aking kaibangan sa sabong at sugal mauuwi sa isang masalimuot na katapusan. Isang araw bago ang huling kompetisyon, nadatnan ko ang aking asawa na naghihingalo. May ibinunyag siyang katotohanan sa akin na hindi ko lubos akalain, na mas may malalim pa palang sikreto ang aking asawa. Hindi ordinaryong aswang ang aking asawa, kundi nanggaling siya sa isang natatanging uri. Ang kanyang ina ay kalahating diwata. Taglay niya ang pamanang bertud ng kanyang ina na may kapangyarihang taglay ng isang aswang at diwata. Ikamamatay ng isang aswang kapag nawala ang kanyang bertud. Isasakripisyo ng aking asawa ang kanyang buhay para maibigay sa akin ang kanyang bertud na nagtataglay ng kapangyarihan ng isang diwata.
Sa kahuli-hulihang pagkakataon, kinalong ng aking asawa ang aming bunsong kambal. Hinalikan niya ang dalawang bata habang umaagos ang kanyang masaganang luha. Gusto ko siyang pigilan pero wala akong magagawa. Katulad niya, kapag may magagawa lang ako para iligtas ang aming anak, ay gagawin ko kahit buhay ko pa ang kapalit. Niyakap ako ng aking asawa ng mahigpit. Tinatak ko sa aking puso ang kahuli-hulihang pagkakataon na madama ko ang kanyang pagmamahal. Ibinilin niya sa akin ang dalawang kambal. Unti-unti niyang iniluwa ang bertud at inabot sa akin at dahan-dahan siyang pumikit. Tuluyan na akong iniwan ng aking asawa. Kinuha ko ang aking dalawang bunso sa kandungan ng aking asawa. Alam ko simula na yon ng mas malaking responsibilidad na maiiwan sa akin. Ipinagkatiwala ko ang aking dalawang kambal sa aking magulang. Inayos ko ang katawan ni Mutya. Bibigyan ko siya ng disenteng libing. Isang tunay na dakilang ina ang aking asawa. Masaya ako dahil hindi ako nagkamali nang siya'y aking ipaglaban sa kabila ng mga revelasyon na aking natuklasan. Isang tunay na mutya ang aking asawa. Doon ko lang naintindihan kung bakit ganoon ang kanyang pangalan. Dumating ang araw ng huling kompetisyon. Ayaw kong masayang ang sakripisyo ng aking asawa. Ipinagsama ko ang dalawang mutya. Mutya ng ipo-ipo at bertud ng aking asawa na isang dakilang mutya naming mag-asawa. Damang-dama ko ang lakas ng isang diwata sa aking katawan. Pangangalagaan ko ang mutya ng aking kabiyak. Nararamdaman ko na kasama ko siya sa laban na aking haharapin. Naging madugo ang labanan kahit alam ko na lamang ako sa karga. Sinubukan ko pa rin na manatiling buhay ang aking kalaban. Pero nagmatigas ito at sinikap talaga niya na pantayan ang taglay kong lakas at bilis. Wala akong nagawa kundi gawin ang nararapat. Binigay ko ang huling atake sa katunggali kong aswang. Pinuntirya ko siya sa kanyang puso at doon tinarak ang nakakabit na patalim sa aking paa. Nahulog sa lupa ang kaori kong gabunan na nagbabalat kayo bilang isang tandang. Kamatayan ang iginawad ko sa aking kaori para mabigyan ng katapusan ang tunggalian. Sinigurado ko na hindi na niya danasin ang masakit na kamatayan, kaya pinuntirya ko ang kanyang puso. Binigyan ko pa siya ng sapat na pagkakataon na sumuko, pero buhay ng mga anak ko ang nakataya. Ang kapatid kong si Nelson, ang hinirang na kampyon sa patimpalak na yon. Pagka-uwi namin sa bahay, nandoon na ang aming panganay na kambal. May iniwan silang limpak-limpak na pera, kasabay ng aking mga anak. Pero hindi iyon matutumbasan ang buhay na inalay ng aking dakilang asawa. Mabilis kong inayos ang labi ng aking asawa para agad ko siyang maiuwi sa kanyang probinsya sa Negros. Ngayon magkakasama na silang tatlo ng kanyang mga magulang at muli kong binuhay ang sigla ng kanilang tahanan. Ang dating sakahan ng kanyang mga magulang ay ginawa kong isang resort. Naging maliit na santuaryo ng inabando ng aso't pusa. Ginamit ko ang mga perang kinita ko sa sabong sa makabuluhang bagay. Gusto kong manatili ang diwa ng aking asawang si Mutya na malapit sa hayop at kalikasan. Ipinangalan ko sa kanya ang santuaryo na aking itinayo. Recuerdos de Amor mi Mutya. Pagpupugay sa aking namaalam na kabiyak. Isang dakilang kabiyak na inalay ang buhay, alang-alang sa dalisay at wagas na pagmamahal. Lisanin ko man ang mundo, gusto ko iwanan sa aking kaapu-apuhan ang kadakilaan ng kanilang pinagmulan. Hindi man nila nakadaupang palad ang nagbigay buhay sa kanilang magulang. Gusto kong madama nila ang diwa ng isang mutya. Tuluyan ko nang nilisan ang mundo ng sabong at pagsusugal. Ginamit ko ang naipong pera para mabigyan ko ng maginhawang buhay ang apat kong anak. Marami ang sumubok na palitan si Mutya sa aking puso, pero lahat sila ay tanging makamundong pangangailangan ko lamang ang napunan.
Tinuto ko na lamang ang aking oras sa aming dalawang kambal. Tuluyan ko nang isinara ang aking puso dahil tanging si Mutya lamang ang makapapawi sa pangungulila ng aking nadarama. Alam ko na darating ang panahon na ipamamana ko sa aking mga anak ang alaala ng kanilang ina. Ngunit sa ngayon, sisikapin ko na may handa ko sila para maging responsableng gabunan balang araw. Katulad ng kanilang ina na kahit kailan hindi tinuring na salot sa lipunan. Hihintayin ko ang tamang panahon na handa na ang aking mga anak. At sa darating na panahon, susundan ko ang aking mahal na kabiyak. Sa ngayon sisikapin kong hindi na maulit ang kapalaran na nangyari sa aking buhay. Pero kahit kailan, hindi ko itinuturing na bangungot ang nakaraan. Sapagkat naligaw lang ako sa landas na aking tinahak. Ang importante, na itawid naming mag-asawa ang biyaya ng aming pag-iibigan.